Noong Miyerkules, nagbigay na ng concession speech sa bansa si US Vice President Kamala Harris. Ito ay sa kabila ng walang pahinga at mabilisang pangangampanya na hindi naman napigilan ang pagbabalik ni Republican Donald Trump sa White House. Kasama natin muli ngayon, live si Myla Simbulan sa Pennsylvania. Myla. Sa harap ng kanyang mga taga-suporta na nagtipon sa dati niyang kolehiyo na Howard University, sinabi ni Democratic Presidential Candidate Kamala Harris na sa kabila ng pagsuko niya ng eleksyon, hindi nito anya isinusuko ang laban na nagpapaandar ng kanyang kampanya. Panoorin natin. In our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Ng mga tagapakinig na karamihan ay lumuluha. Ipinangako ni Harris na patuloy nitong ipaglalaban ang mga karapatan ng kababaihan, lalaban ng gun violence at isusulong ang dignidad na para sa lahat. This election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Ayon kay Harris, tinawagan na nito si President-elect Trump at kinongratulate sa tagumpay. Nangako rin anya siya ng mapayapang pagsasalin ng kapangyarihan. Kasama sa mga dumalo sa concession speech ni Harris sa historically black college sa Washington, sina dating House Speaker Nancy Pelosi, aides ni Pangulong Joe Biden sa White House at libo-libong fans ng Vice Presidente. Kasama rin sa mga dumalo ang running mate ni Harris na si Minnesota Governor Tim Walz. Matatanda ang umangat si Harris sa Democratic ticket noong Hulyo nang sumasa isang tabi si Biden. Umani si Harris ang panibagong entusyasmo at pondo sa kampanya. Subalit nahirapan itong pakalmahin ang alalahanin ng mga botante ukol sa ekonomiya at imigrasyon. At nito ngang Martes, tinalo siya ng malaki ni Trump na humakot ng mas marami boto kumpara na tumakbo siya noong 2020. Nakuha rin ni Trump ang mga critical na battleground states na nagdesisyon sa eleksyon. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Balik sa inyo dyan, Nina and Ricky. Myla, magandang umaga sa iyo, no? May tanong ako. Alam natin ang eleksyong ito hindi lang para sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente. Batay ba sa mga polls, gaanong impact ang ipinaramdam ng Republican Party pagdating sa iba pang key positions ngayong eleksyon? So Nina, nabawi ng Republicans ang Senate majority, 50 seats ang kailangan para makuha ang majority. As of kagabi, nasa 52 seats na ang Republicans. So tiyak na sa kanila na ang mayorya. Ang ibig sabihin dito, dahil parehong Republican ang President-elect at Senate majority, mas madaling maipatutupad ang mga mungkahi at panukalang batas na isusulong ni Trump sa kanya panibagong administrasyon. Ngayon naman sa House, hindi pa tapos ang bilangan. 218 seats ang kailangan para sa majority. At as of kagabi, nasa 206 pa lang ang Republicans, ngunit lamang ito sa Democrats na nasa 191 seats naman. Nina and Ricky? Ayun, kaya I'm sure today, moving forward, ang wish ng mga Amerikano, dahil nga Republicans ang pumuesto, maging best decision yan para sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Myla Simbulan, mula sa Pennsylvania, USA.